Pag-usapan natin ang isang kwento tungkol sa napakalaking pera, pera ng bayan. At sa gitna ng lahat, isang testigong maraming alam at ang mga tanong na hanggang ngayon naghahanap pa rin ng mga sagot. Ito yung numero, 51 bilyong piso. Grabe. Isipin nyo na lang, ano kayang mabibili niyan? Ilang classroom? Ilang ospital? Pero ang pinakamalaking tanong, saan napunta ang ganito kalaking pera? At dito na nagiging mas interesting, di ba? Kasi yung buong 51 billion pesos na yan, napunta lang sa isang distrito ng isang congressman. Ulitin ko ha, isang distrito lang. Pero teka, hindi lang to tungkol sa pera. May mas malalim pa rito. Tingnan nyo tong timeline. September, may nagtastigo. 3 buwan lang lumipas, pagdating ng December, pumanaw na siya. Anong nangyari? Yan ang alamin natin. Okay, so paano ba to lahat nagsimula? Saan nanggaling tong usapan na to? Well, nagsimula yan lahat dahil may isang taong, insider kumbaga, na nagsalita. At ang pangalan niya? Cathy Cabral. So sino ba tong si Cathy Cabral? Siya po ay si Maria Catalina Cabral, dating Undersecretary ng DPWH. At sa isang hearing sa Congress, may ginawa siyang napaka-importante. Kinunpirma niya mismo. Under oath, yung tungkol sa budget. At yun ang naging mitya ng lahat. At alam nyo, ang sagot niya, 3 salita lang. 3 salita na yumanig sa lahat. Tinanong siya directly, kinukumpirma mo ba yung 51 billion peso allocation? Ang sagot niya, na nakatala sa official records ng Congress, simple lang, yes, Your Honor. Okay, so since nakumpirma na, tingnan naman natin yung mismong mga numero. Saan ba nanggaling yung 51 billion? Kasi hindi yan one time big time eh. May pattern yan. 3 taon yan na nangyari. Okay, tingnan nyo tong chart na to ah. Ang nakakagulat dito, hindi lang yung pagtaas mismo. Ang shocking dito ay yung agwat. Yung difference ng proposed budget at yung final approved amount. Pansinin niyo yung 2020 at 2021. Yung paglubo, sobrang laki. Parang may mali, di ba? So ito na yung actual figures ha. 2020, from 4.6 billion, naging 13.7 billion. That's almost a 200% increase. Tapos 2021, from 9.6 billion, naging 25 billion. Higit 150% increase yun. Pag inad mo lahat yan over 3 years, yun na. Ayan na yung 51 billion pesos. Pero teka, may isa pang importanteng detalye. Kailan ba nangyari itong mga dambuhalang budget increase na to? Hindi lang to basta-bastang panahon eh. Nangyari to sa kasagsagan ng, ng COVID-19 pandemic. Yun yung context. So isipin nyo yung picture. Sa isang banda, yung buong bansa naghihirap. Punong ospital, milyon-milyon ang walang trabaho, naka-lockdown tayo lahat. Pero sa kabilang banda, may isang distrito na yung budget para sa infrastructure, bilyon-bilyon ang tinaas. Parang magkaibang mundo, di ba? Ibang priorities. Okay, balik tayo kay Cathy Cabral. Bakit ba napaka-crucial niya sa buong kwentong to? Well, hindi lang siya basta opisyal na nag-confirm. Para sa mga investigador, siya yung may hawak ng susi. Susi para mabuksan ang buong sistema ng sinasabing korupsyon. Actually, mismong kasamahan niya sa DPWH, si Undersecretary Roberto Bernardo, ang nagsabi na si Cabral daw ang main operator. Ibig sabihin, siya yung nasa gitna. Alam niya kung paano gumagana lahat, paano gumagalaw yung pera, sinong kausap, saan napupunta yung mga proyekto. At hindi lang yan, sabi pa ni Congressman Leandro Leviste, para sa mga investigador, mas malaki pa ang alam ni Cabral. Kung si Bernardo daw ang star witness, si Cabral sana ang superstar witness. Ganun kalaki ang potential ng informasyon na hawak niya. Kasi yung pinag-uusapan dito, hindi lang basta simpleng korupsyon. Ang description dito, systematic embezzlement. Isang total connivance o sabuatan ng mga mambabatas, mga opisyal at mga kontraktor. Isang total breakdown ng gobyerno. At si Cabral, siya yung nasa posisyon para ilantad ang lahat niyan. At dito na papasok yung pinakamalungkot at pinakamadilim na part ng kwento. Tingnan natin yung timeline. Mabilis lang to 3 buwan lang ang pagitan mula nung tumistigo siya. So, September 9, nagtestigo siya. Pagkatapos nun, nag-resign siya sa DPW. Biglaan. Pagdating ng December 3,
May report na pumunta siya sa ombudsman at may abogado na, may balak na siyang magsalita. Pero pagdating ng December 15, hindi siya dumating sa hearing. At 4 na araw lang pagkatapos nun, December 19, natagpuan siyang walang buhay. Nung nawala si Cabral, hindi lang isang buhay ang nawala. Nawala din yung mga sagot. Yung mga sagot na marahil siya lang ang makakapagbigay. Ang naiwan, isang malaking katahimikan. At syempre, napakaraming tanong. Unang tanong, at siguro pinaka-basic, sino daang nag-aproba ng ganito kalaking budget increases? Sa gitna pa ng pandemic, sinong may accountability dito? Pangalawa, paano nangyari to? Anong proseso ang ginamit para bilyon-bilyong peso ang mapunta sa isang distrito lang? Isang distrito na nirerepresenta ng anak ng presidente noong panahon ngayon. Pangatlo, yung pera mismo. Saan napunta? Nasaan yung public investigation? Nasaan yung accounting para malaman natin kung paano ginastos ang 51 billion pesos na pera ng taong bayan? At pang-apat, at siguro ang pinakamabigat sa lahat, yung testigo. Nasaan ang investigasyon sa pagkamatay ng isang key witness sa isang multi-billion peso corruption case? Bakit parang ang tahimik? Lahat ng mga tanong na to, iniiwan tayo sa isang malaking palaisipan. At ang huling tanong na siguro para sa ating lahat. Kapag ganito na kalaki ang pinag-uusapan, pera ng bayan, buhay ng tao, hustisya, gaano katagal pa ba natin kayang tiisin ang ganitong katahimikan?